Lord. God bless you po sa ating pong beloved core group. Sa oras pong ito, mga minamahal, dadako na po tayo sa pinakamalagang bahagi po natin ba nagawain. Ito pong pagkikinig ng banal na salita ng ating malapay noon. Kaya bilang paggalang po sa banal na salita ng Diyos, tayo po lahat ay tumayo, mga minamahal, at ang banal na salita ng ating malapay noon dadalhin ng ating pong beloved ordained preacher and Divinyas. Everybody say, praise the Lord! God bless you, beloved Preacher Pervin Valenzuela. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay. Opo, dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat sa dakilang pagkataon, gulo mo sa amin sa araw na ito, sinamasama mo kami dito sa bahay-sambahan upang alalahanin at isagawa ang imong iniwan sa amin. Hindi namin makalimutan ang iyong kamatayan sa Kalbaryo, paghirap na iyong katawan at iyong dugo, mahal na Panginoon. Salamat sa paghahabag at awa mo sa aming kalayaan. Masamba ka namin. Sa dalangin yung propeta, mahal na Pastor, patawarin mo kami lahat, Lord, na magkaringin kami karapat dapat. Anoint the humble servant to deliver with love and message to the brethren. And I bind Satan cast out hindrances, what my Lord. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. I give the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty to our loving God, our dearest Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Evangelist Wilista Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we always remember and treasure the blessed memories and precious teaching, beloved Son Pastor Lina Almeida, and all beloved children, and the whole Almeida family po. As I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers. To all of you, my dearest brothers and sisters in Christ, at sa lahat po ng mga ating mga webcast viewer na nanonood ngayon, salamat po sa itong mga bisita kung mayroon man. Makapalakbak pa tayo sa Ginoo. Mga minamahal, ang pag-aralan natin sa araw na to ay ginatawag na Discipline Determine Destiny. Discipline determine destiny. Ang pagdisiplina ko ay ma-determine natin kung saan tayo pupunta. Amen ba? Amen. So, kailangan ng Kristiyano ang disiplina sa kanyang sarili so that we can determine that someday we are going to the place that the Lord prepared for us. The real destiny of our life. Eternal life in heaven. Palakpakan po natin ang ating malapay. Maminaw ang tao na walang disiplina sa kanyang sarili ay mapapahamak. Amen ba? Amen. So, hindi tayo magtagal. Basahin natin sa Biblia sa the book of 1 Corinthians, chapter 9, verse 23, 24 hanggang 27. Pakibasa lang. 1 Corinthians, chapter 9, verses 23 up to 27. Libro sa mga unang taga-Korinto, Kapitulo 9, versikulo 23 hangtod sa 27. Akong ginabuhat kining tanan tungod sa maayong balita, aron ako makaambit sa mga panalangin niini. 24. Wala ba kamo masayod nga sa panaglumba ang tanan mga managdadalagan apil man sa bangga, apan ang usa ra kanila ang makadawat sa ganti? Busa dumalagan kamo sa ingon aron makadawat kamo niini. 25. Ang matag usa ka magdudula nagabatasan sa pagpugong sa iyang kaugalingon labot sa tanang mga butang. Sila nagahimo niini aron sa pagdaog sa usa ka purong-purong nga madunot ra, apan kita aron magadaog sa dili madunot. 26. Busa sa akong bahin, ako wala magdalagan nga walay tumong. Ang akong sinumbagan dili ingon nga nagig batig-batig sumbag sa hangin. 27. Hinunua ginabunog ko ang akong lawas o ginapanton ko kini. Basi unya nga sa tapos ako makasangyaw ngadto sa uban, ako pagahukman sa nahinuon nga dili di ay tako sa pag-apil sa bangga. Amen. Everybody say, praise the Lord.
Praise the Lord. Kaya ano sabi ni Apostol Pablo? Mismo si Apostol Pablo ay siya'y ginadisiplina niya kanyang sarili. Amen? Sabi niya, know we not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. So run, that may be obtained. 25. And everyone that striveth for a mystery is temperate in all things. Now, they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. 26. And therefore, so run, not uncertainly, so fight, I not the one that beateth the ear, but I keep under my body, I bring it unto subjection, lest that any man's, when I have preached to others, I myself shall be cast away. Palakpakan po natin ang Diyos. Si Pablo mismo, mga minamahal, sa kanyang paglilingkod, siya po'y tumatakbo. Amen? Tumatakbo siya sa lumba, sa dagan, sa kinabuhi. Di alam ni Pablo, pag siya'y tumakbo, pagdating ng araw, marating niya yung finishing line. Amen ba? So dapat lahat tayo daw ay tatakbo. So sa Bisaya, padagan sa lumba ning kinabuhi. Sa unahan og jutay, kalipay na dayon. Amen. Everybody say, praise the Lord. But I received the prize, sabi ni Pablo. Kung ako'y tatakbo sa takbuhin, alam ko na pagdating ng araw pamabot ko finishing line, ako po'y tatanggap ng regalo at premyo. Amen ba? Amen. Suran, sabi kailan, tumakbo kayo. So may be obtained, aron upang kayo ay makatanggap din ng premyo. Sino pag inilingkod sa Diyos ay kailangan self-discipline. Ang ibig sabihin na tatakbo, mga minamahal, kailangan ipaglingkod mo ng lubusan ang iyong sarili sa Diyos. You have to run a run so that you receive a prize. Itong ating paglingkod sa Diyos, pag hindi ka tumakbo, hindi mo disiplin sa sarili mo, hindi ka maglingkod ng totoo at sincero, hindi mo maabot ang langit. Walang taong tumatakbo, umintra sa takbuhan, nga huminto, nakarating sa finishing line. Kasi ang makarating lang sa finishing line, sila lang ang mabigyan ng tropiyo, sila lang mabigyan ng premyo at medalya. Amen? Amen? So if you run a race, see to it that you run with all strength and confidence. Na para sa isip po, kailangan makarating ako sa finishing line. Maging number 1 ako upang matanggap ko ang malaking premyo. Ang ating premyo matanggap dito, hindi corona na ordinaryo sa lupa, hindi tropiyo, premyo ng material. Ang ating matanggap dito, buhay na walang hanggan. Everybody say, praise the Lord. Ay kung panghinahina ka sa paglingkod sa Diyos. Pagising mo sa umaga, imbis magpupuri ka, ang pinupuri mo, kape. Matulog mo, before ka matulog, mapagabusog ka, hindi ka nagpupuri sa Diyos. So wala kang disiplina sa spiritual. Mas marami ka pang binabasang libro, mga comics, television, kaysa Biblia. So wala kang disiplina. Amen? Amen? Pagbaba mo sa bahay mo, mapunta ka na opisina mo, eskwelahan, trabaho. Gusto mo magpaganda, magpagwapa, pero nakapantalon ka. Naka-short pan ka pa. Magkikita pa yung kilikili ng damit mo. So wala kang disiplina ng Kristiyano. How could you run? How could you want a run or a race? Hindi ka mismo wala kang disiplina sa sarili mo. Kung baksidor ka gusto mo maging gold medalist, maging champion sa buong buhay, nagpa-practice ka. You discipline yourself, hindi ka inom, hindi ka manigarilyo, hindi ka magpunta sa diskuhan. Kung anong sinasabi ng coach mo, gawin mo to. Para disiplinahin mo sarili mo, para magkaroon ka ng strength, lakas. Kapag sa enkwentro na, ikaw ay mananalo. Pag manalo ka, malaking premyo. Disiplinado ka.
Ang Kristiyano ganun din, dapat disiplinado ka sa sarili mo. Paano mo ginasunod ang kalooban ng ating mahal na Panginoon? Dahil itong paglingkod sa Diyos, tumatakbo tayo sa takbuhin, parang nag-ensayo tayo, dahil may gusto tayong yung ginatanggap, hinihintay tayong gantimpala, premyo, nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Hindi natin disiplinan sarili natin, hindi tayo makarating doon, mga minamahal. Hindi natin marating yung langit. Hanggang atip lang tayo. Bakit? Hindi ka marunong magsiplina ng sarili mo. Amen ba? Kristiyano ka. Lahat dito na Kristiyano, walang gustong impyerno. Lahat langit. Sinong gusto impyerno? Itas yung kamay. Wala. Sino gusto ng langit? So you must to discipline yourself. Bihisan mo ng tamang kasuotan yung katawan mo. Because ang katawan natin is the temple of the living God. Templo ito ng Diyos, dahil balang Espiritu mapasok sa puso natin. So we call the temple of the living God because the Holy Spirit is in our heart. So you have to discipline yourself. Suotan mo ng tamang sanina, damang damit, lahat. Disiplinahin mo, mata mo, baba mo, bibig mo, disiplinahin mo, lahat ng bagay. You have to discipline. Dahil bakit? Mayroon tayong target. Gusto natin maging banal tayo. Amen? Gusto tayong maging tunay Kristiyano. Dahil mayroon tayong target. Mayroon tayong iniisip na finishing line nga marating natin pagdating ng araw. Yung pagdating ng rapture, pagtingog sa trumpita, kailangan madala tayo sa langit. Handa tayo, nakarinig tayo. Pag yung trumpita, kailangan nakasuot ka na may kabanalan. Hindi ka bumababad sa telebisyon, hindi ka bumababad sa comics, hindi ka nakapag-chismisan sa kapitbahay mo. Mga kailangan pagdating ng Diyos, disiplinado ka, balaan ka, banal ka, nasumpungan ka ng ating Panginoon. Sabi ni Biblia, walang dungis, walang kulubot, walang kapintasan, ang ipresenta sa langit, mga minamahal, binanal ng ating mahal na Panginoon. Then gusto natin ang langit. Everybody say, praise the Lord. Sabi ni Pablo, tumatakbo ako eh. And every man that striveth the mystery is temperate in all things. Ang bawat tao daw na nag-strive ng kanyang mastery, grabing pailog. Amen? Grabing pagtitiis. Grabing temperance, grabing timpi, pagpigil sa sarili. Sa lahat ng bagay, in all things, it should be temperance in all things. Pag wala kang temperance sa sarili mo, ang temperance, pagpigil ng sarili. Amen? Pag gusto ng isipan mo, gawin mo. Maghubo ako. Mag-short pan ako. Magpantalon ako. Mag-backless ako. Mag-lipstick ako. Mag-make up ako. Yan ang Kristiyanong walang timpi. Walang pigil sa sarili, walang disiplina. If you want to strive for mastery, maabot mo yung master degree ng buhay mo. Bilang Kristiyano, yung master degree natin, na ambisyon natin to reach the master degree of our life in spiritual life, ay yung langit na pagdating ng rapture, madala tayo sa langit. So dito sa lupa, wala kang disiplina sa sarili mo. How could you reach the mastery? Paano mamabot yung langit? Ngayong langit, kailangan ang kapunta raw disiplinadong Kristiyano. Everybody say, praise the Lord. Kahit gani, cutics, ayaw maglagay sa tudlo niya. Amen? Amen? Isang beses, nantugi kami ng beloved wife ko. Okay, nagpakuha ako ng cuticle, ng ingron. Ingron lang. Pinalinisan yung paa ko. Sabi ng manicurista, sir, lagyan natin ng color para naman maganda tingnan yung paa mo. Sabi ko, maganda naman yung paa ko . Lalo maganda. Patulog-tulog ako. Lagyan pala ng cutics. Hindi naman cutics na pula, colorless. Kinang pangpasinaw ba?
Di, lagyan pa na ng may merta ulit. Di, pagtingin mo, parang pula-pula na puti-puti. Pagdating doon, di napuri na kami sweetheart ko. Di, pag pinapil ko man yung kamay ko, pag ganun-ganon ko, sabi ko, anong nangyari sa'yo? Preacher ka eh, nagpa-cutics-cutics ka pa. Sabi ko, hindi naman kurulis lang naman yan eh. Kahit na, pagtingin sa pa, pati pa paa. Hindi, na-reviewkan tuloy ako. Nakakahiya. Akong preacher, akong na-reviewkan ng asawa ko. Bagay, manager naman siya eh. Palakpakan po natin ang Diyos, maminamahal. Sa sobrang hiya ko, tanggalin ko sana sa CR. Hindi naman matanggal. Sabi ko, biyaan mo na, bukas matatanggal na yan. Kaya minsan, nagkakamali tayo. Simpleng bagay lang yan. Simpleng bagay lang yan. Pero isa yan na makadlungis ng buhay ng Kristiyano. Sa Biblia kasi yung maliit na bagay, mga minamahal, pag hindi umasunod, yan po ang dahilan maging lalaki. Parang kangrina po yun. Yung kasalanan ng Kristiyano parang kangrina. Masugat ka lang dito ng kunti, hindi mo maalalayan, hindi mo matingnan. Gagulat ka, biglang magbabaga yan. Hindi mo na malayan, maputol yung daliri mo. Para bang kitong. Pag dito lang sa dulo ng daliri mo, magnanab yan. Dandahin utin yung daliri mo, maputol yung tainga mo at matat daliri dahil sa sakit na kitong. Yung kasalanan na ginagawa natin, siyang maliit na kasalanan, pag wala tayong disiplina, hindi natin naputol yan. Parang desire of the flesh kasi yan eh. Gusto natin magpaganda, gusto natin magpagwapo, mga hindi mo alam, kangrina po yan, uut-utin ka ng demonyo pagdating ng araw. Kaya sabi ng Biblia, mortify your member of your body. Mortify meaning, putulin natin ang parte sa katawan natin na mag-mortify, magdugis ng membro ating katawan na mawalaan tayo ng kabanalan, krispitos maglingkod sa ating Panginoon. Itong ibig sabihin ni Pablo, discipline, determine destiny. Malamang may disiplina ka, malalaman mo kung saan pupunta ka, langit ba o impyerno. Ikaw mismo na Kristiyano ba you can determine kung saan ka pupunta, langit ba o impyerno. You can determine yourself, your destiny sa lupa pa lang kung mayroon kang disiplina sa sarili mo. Kung wala kang disiplina ng Kristiyano, wala kang kabanalan, wala kang pagpagkabana, ikaw mismo makasabi ng sarili mo, hindi ako mapalangit, impyerno ako. Bakit? Naging pasaway tayo. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Mga minamahal, ang pagdisiplina ng sarili, you must take it seriously. Gawin natin seryoso ito. Dili papuntang langit, hindi po biro. God is serious about sin. Ang Diyos seryoso sa kasalanan. Maliit lang kasalanan mo, malaki, seryoso siya. Hindi titingnan niya yung ginawa mong kasalanan. So kung maging disiplina sa sarili natin, maging banal tayo at maging matuwid tayo, you must take it seriously. Maging seryoso tayo. Dahil yung pupuntahan natin, hindi po biro, langit po yun. Langit ang puntahan natin. Dito sa lupa, napakahirap. Maraming kalamidad. Lindol, tsunami, baha, plus flood, tidal wave. May mga iba-ibang mga kalamidad, hindi na natin maintindihan. Galing lang Kidapawan, grabing nasira na bahay. Pumunta ng Kadilingan, Bukidnon, maraming nasira ng tahanan. Dahil sa lindol. Dito sa lupa, hindi mo na malaman kung saan ka titira. Kahapon, napag-usapan namin sa Quezano, may pulis sa likod kong babae. Bata pang pulis, police woman. Sabi ko, mahirap na ngayon, ma'am. Yung nag-trending ngayon sa Facebook, sa online, yung mga bahay na ginagawa, binibinta, yung container van. Yung container van ba? Yung bakal,
na ginakarga ng mga saging, siminto dyan sa pier, container van, may 20-footer, may 40-footer. Yun na ngayon ang binibinta. Ginagawa lang bahay. Pagandahin, may extension, pero ang presyo, tag 150,000, 250,000. Sabi niya, ito lang yung bibilhin natin na bahay, sir. Kay babae, sabi ng tirans kay Kinapawan, nagpagawa tayo ng hollow block, wasak pa rin. Mabuti, kawayan na lang. Para yung kawayan, gumaganong-ganon lang yan. Di bali mawasak, malit lang yung gastos natin. Kaya ngayon, yung mga tao nag-iisip na. Ayaw na magpagawa ng magandang tahanan. Bakit? May mga lindol na darating, wawasakin pa rin. Kaya sabi na iba, maganda magtrapal-trapal na lang. Para walang gastos. Kaya hindi na malaman ng mga tao kung saan sila pupunta. Di ka na-determine their destiny. Dahil wala sila sa ating mahal na Panginoon. Tayo, alam natin yung destiny natin pagdating ng araw. Pag tayo ni disiplina, sinusunod natin kalooban ng Diyos, we can determine our destiny someday. Dahil alam natin, hallelujah, sabi ng Biblia, when our earthly house will be dissolved in this earth, we have a mansion in heaven. Kung ma-dissolve man, mawasak man, mawala man yung tahanan sa lupa, our earthly house, we have a mansion in heaven. Kaya yung titingnan natin dito, mga minamahal, yung pangako ng Diyos, mansyon sa langit. So if we discipline ourselves in serving the Lord, we can determine someday, wherever we go, ma-determine natin destiny natin. Di tayo matakot. Bahala ng Panginoon dahil bakit? Maroon tayo nahintay na pangako ng Diyos, mga minamahal. Anytime, babalik ang Panginoon. The last trump of God will sound with a shout of the archangel. And we which are alive and remain will be caught up together and meet the Lord in the air. Tayo mga buhay na disiplinado ng Kristiyano, nagpakabalal, gumagawa, sumusunod sa kalooban ng Diyos pagdating ng araw, tayo ang makarinig ng trumpita ng Diyos. Yung lahat tatahanan natin dito, mga bungalow, pinaghirapan natin sa isang in the moment, in that twinkling of an eye, mawala yan. Yung pinakamaganda bang bahay mo dito, hindi yan makapasok sa isipan mo gaano kaganda ng langit. Wala nang pinakamagandang mansion ang langit lang. Mag-isip kayo, saan yung pinakamagandang mansion dito sa lupa? Sabi ng Biblia, wala pumusagi sa isipan mo gaano kaganda ng langit. How beautiful heaven. Gaano kaganda ng langit. Hinanda ng Diyos para sa kanyang mga anak na disiplinado, sumusunod sa kanyang kalooban. Naglilingkod kahit sa kahirapan, mga pagsubok, pagsulay, dumating sa buhay, patuloy naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kahit wala na makain, pinupuri pa rin Diyos. Wala nang pamasay, binibigay pa rin sa gawain ng Diyos. Hagaming kaguluhan, problema, sinasamba, pinupuri pa rin ang ating mahal na Panginoon. Kinapersecute ng kapitbahay, nagpakabanal pa rin. At sasabihan niya, kapre, mga lusyang, bahala kayo dyan. Basta importante, masunod namin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil yung pangako ng Diyos sa langit, mansion sa langit, walang makapantay, mga minamahal. Plus buhay na walang hanggan. Everybody say, praise the Lord. Sorry. Self-discipline, that is a personal training. Ang self-discipline, yan ay personal training. Develop self-control. It is a practice. Practiceon mo yun. Yung itong na self-discipline. Sarili mong pagdisiplina. It's a personal training, develop self-control. It is a practice. Ikaw mismo, Kristiyano, personal training mo yan sa Diyos. Kailangan gawin ko to. Kailangan magpakabanal ako. Kailangan sasamba ako. Kailangan magbigay ako. Magpupuri ako sa Panginoon. That is your self-training. Ma-develop mo ang iyong self-control. Lahat makuntol ng Diyos ang buhay mo. It's a matter of practicing. Pero kung wala mo gina-practice ang kabanalan, hindi maging banal.
Kung hindi mo pinapractice, sinusunod ang pagbibigay, hindi ka magbibigay. Pero kung pinapractice mo palagi, magbigay ako sa gawain ng Diyos. Magbigay ako ng tithes n'offering ko, ng 50%, 70%. Magbigay ako ng pledges ko. Yan, ginapractice mo yan. Kailangan magpakabanal ako. Magbasa ko ng Biblia sa bahay. Magpuri ako palagi. Kahit sa opisina ako, magpupuri ako. That is self-discipline. Sa sarili mo yan, discipline to develop your self-control sa sarili mo. Dahil bakit po? Gawin po natin yan. Dahil anytime na hindi natin alam ano oras darating ang ating Panginoon. Magtingog ang trompeta. Kailangan pagdating ng Diyos, madatnan tayo gumagawa sa kanyang kalooban. Sabi ng Biblia, mapalad ang taong alipin na pagdating ng kanyang amo, madatnan siyang gumagawa. Tano yan? Blessed are those servant whom his master come, he find him doing. Mapalad ang alipin nga pagdating ng kanyang busing agalon. Madatnan siyang gumagawa sa ubasan. Pag gumagawa tayo sa gawa ng Diyos, we have to practice, to train ourselves, develop our self-control in doing what is the will of God. Pagdating ng Diyos, sigurado, langit ang ating pupunta. Everybody say, praise the Lord. God's discipline, that is God's creative measures. Ang pagdisiplina ng Diyos, God's creative measure yan. Ang Ginoo nag-create siyang measure sa tao. Sinusukat ng Diyos. God creative measures to every Christian. Ganon ang Ginoo magdisiplin. Kaya pag magawa ka ng kasalanan, pag ang Ginoo magdisiplina sa iyo, God's creative measures. Papaluin ka. Palalahanan ka. Pitikin ka ng ating Panginoon upang sa ganun matuwid ang buhay mo. Huwag natin hintayin nga ang Diyos pa magdisiplina sa atin. Tayo na mismong una magdisiplina ng ating sarili kung paano natin sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya pag ang Diyos na magdisiplina, napakasakit. Amen? Masakit yun. Tubuan ka ng bukol. Wala naman dahilan. Alam mo, pagsusi mo ng sarili mo, Lord, bakit may bukol ako? Alam mo na. Dahil hinilig ka magnakaw ng tithes n'offering mo. Kulang ka sa pagsamba. Kulang ka sa pagpupuri. Kulang ka sa kabanalan. Kulang na kulang ka sa lahat ng bagay pagsunod mo sa kalooban ng Diyos. At sabi mo, if you strive the mystery, you must temperate in all things. Ang tao nag-strive ng mystery, maging temperate siya sa lahat ng bagay. Sumusunod siya at may timpi siya sa lahat ng bagay. Hindi lamang isa ka bagay ang gawin mo sa pagsunod sa Diyos. Lahat, you must be temperate in all things. Lahat ng bagay ay gawin mo. Hindi lang isa kautusan ng ating mahal na Panginoon. Lahat. Magbigay ka, magpakabanal ka, magsamba ka, magpupuri ka sa bahay mo, mangaral ka ng Ebanghelyo, magsangyaw ka, magpakabanal ka. Yan po. In all things, if you want to strive for mastery, you must temperate in all things. Lahat ng bagay, kailangan disiplinahin mo sarili mo. Huwag mo na hintayin ang Diyos magdisiplina sa iyo. Kaya huwag pag ang Diyos magdisiplina sa atin, mahirap. Napakasakit. Sino nakaranas dito ng disiplina ng Diyos? Sumigaw ng praise the Lord. Di ba, Brother Barry? Masakit. Di ba, Brother Barry? Kasi kala niya, pag okay lang eh. Noon sabi niya, ang pagsamba niya, pa okay lang. Kung makasimba, okay. Kung ganahan magsimba Miyerkules, okay lang. Ganahan magsimba Biyernes, okay lang. Sunday, okay lang. Kung ganahan siya magbigay, paganagana lang. Hindi po ganon. Kasi mga minamahal, pag kulang ka sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, papasok sa iyo ang itawag na carnalitis. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Ano man, there are three enemies of life.
May tatlong kaaway tayo sa ating buhay na dapat malaman ito ng Kristiyano. Una, carnalities. Anong carnalities? Yung ating makalaman na damdamin, unod nun. Pangalawa, flesh. Yung ating laman. Pangatlo, our naturalities. Yung ating pagka-naturalisa. Kinabang imo ugali, your habit forming, your mannerism bilang Kristiyano. That is our naturalities. Ang bawat Kristiyano, may ano yun may naturalities sa buhay. May naturalisa ka. Halimbawa, ganito, mahilig ka mangutang, naturalisa mo yun. Amen. Yung mahilig mangutang diyan, masinggit si the Lord. Wala na talaga pangutang yun. Salamat, nakuha na yung pagganyan naturalisa nyo. May Kristiyano ganun Naanad na ba, nasanay na mahilig mangutang, hindi magbayad. Kaya bato-bato sa langit, pag matamaan, huwag magalit. Amen. Naturalisa niya yan. Barang nakasanayan niya na ba ugali? Esther, pautangas ako dyan kay bukas bayaran kita. Kasi darating naman yung loan ko bukas Siyempre, ikaw naman, kapatiran, sige, magano? Maliit lang, 30,000. Everybody say, praise the Lord. Siyempre, pag sabi, bayaran bukas, kami darating na loan, siyempre kapatiran, bigay ka agad 30,000. Pagkatanggap, salamat ha, ginamit ka ng Panginoon. Tuwang-tuwa yun. Pag pinabukasan, wala pa lang loan dumating. Hanggang ngayon hindi nakabayad. Yun ang naturalisa niya. Pag ganyan ang naturalisa mo, gawa ng kaawayan. Inaalagaan mo ang iyong ugaling hindi maganda. Your naturalities. Isa yan yung kalaban ng Kristiyano. Tatlo ang kalaban ng Kristiyano. Una, your carnalities, your flesh, and your naturalities. Mukhang tumahimik Ha? Amen. May Kristiyanong ganun Carnality, ibig sabihin, marumi ang isipan, marumi ang puso, makalaman ang damdamin palagi. Kahit may asawa, manganap pa ng ibang asawa, yun carnalities. Your flesh, yung sarili mong laman. Yung kailigbon mo ba? May dumating nga sister, mata mo gumagano Uy, gwapa. Kahit walang ngipin, sabihin, gwapa pa rin kahit walang ngipin. Tawa. Everybody say, praise the Lord. Dahil yung makalaman mong damdamin. Tatlo yun, kaaway natin. Din yung naturalities mo. Yung ugali mong kinaiya mong natural. Amen? Milig ka mag-chismis mong kapwa, naturalisa mo yun. Milig ka manira yung kapwa, naturalisa mo yun. Yan po, inaalagaan mo sarili mo. Yan po ang kaaway mo. Dapat tanggalin mo yung naturalisa mo. Tanggalin mo na yung pagkachismusa mo, tanggalin mo na yung pagkachismuso mo, tanggalin mo na yung pagkapautang mo, para malangit ka! Dahil meron tayong destiny. May pangako ang Diyos sa atin. Everybody say, praise the Lord. Kontento ka na sa asawa mo. Amen? Kung ka na tumingin-tingin pa dyan, pwede aso, tingnan mo aso, pwede yun. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kailangan maging malinis ang isipan mo. Hindi yung carnal yung isipan mo, carnalities. Everybody say, praise the Lord. Tatlo ang kalaban ng Kristiyano, mga minamahal. Kaya kung di mo tanggalin yan, o di mo madisiplina ang sarili mo, di mo marating ang langit. Discipline determine destiny. Ikaw lang mismo ang makadetermine ng imong puntahan pagdating araw, langit o impyerno. If you know how to discipline yourself as Christian. Pero wala kang disiplina sa sarili mo, you cannot determine your destiny someday. Mahirap. Mahirap yung pasimba-simba lang. Mahirap yung pakrista-kristyano lang. Hindi po pwede yan. Ikaw mismo, you, yourself, you know
how to determine your destiny. Ikaw mismo nakaalam. Igsuon ko. Kaya ngayon, tanungin mong sarili mo sa ating mensahe, really? You can now determine your destiny? Alam mo na ba kung saan ka pupunta pagdating ng araw? Alam nyo ba kung lalangit ka mo, impyerno? Ang tanong, nadisiplina ba natin sarili natin sa paglingkod sa Diyos? Almost Kristiyano, walang disiplina sa sarili. Ang pinagbibigyan, yung kaaway nila. Carnalities, flesh, and naturalities. Everybody say, praise the Lord. Mahirap ang buhay Kristiyano. Kahit preacher na gani. Amen? Amen? Mabuti lang, may mga beloved wife tayo na mga mainit. Disiplinado. Cutics lang, ma-rebuke tayo. Amen? Lalo pa siguro patingin-tingin pa tayo sa mga magaganda. Baka tamparos pa ng asawa ng mukha natin. Amen? Amen? Di sino ba na mga asawa na gusto niya ang asawa, ang bana niya makasala? Siyempre gusto niya disiplina rin para langit pareho sila. Everybody say, praise the Lord. Kaya kayo mga asawa, disiplinahan yung asawa niyo malalaki. Amen. Kayo rin mga bana, disiplinahan yung mga asawa niyo. Mga ginikanan, disiplinahan yung mga anak niyo. Kung palagi lang kayo nag-aaway mag-asawa, wala kayo disiplina parehas. Amen. Amen. Ang lumalabas sa bibig nyo, usama na ako asaway batasan man eh. Mingo mo ba na nga, usama na ako asaway may batasan gapon. Pariyo ka mo ay batasan, nga naman, sige mo away. Ang ibig kong sabihin, wala kayo disiplina, self-control sa sarili nyo. Pero ang salita ko dito, Kristiyano ka. Kristiyano ka ba? Ha? Pag palagi tayo nag-aaway natin isawa, Kristiyano ba tayo? Sagot. Ha? Yung nagsagot, binata eh. Dapat yung mga asawa yung magsagot. Kung palagi nag-aaway ang mga asawa, Kristiyano ba kayo? Mabuti, nalaman ng mga ulit tao. Parang wag na kayo maghanap ng asawa. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Isabi dito eh. Self-discipline. It is a personal training, develop self-control. It's a matter of practice. Kayo mismo, na mag-asawa, mag-develop ng self-control, mag-practice kayo. You have to train yourself how to develop self-control. Pariin nyo sa puso nyo yung pag-ibig ng Diyos. Pag-unawaan, pagmamahalan, pag-intindihan, magkaroon ka mo ng peace and joy and gladness. Kailangan ang ma-develop sa puso natin bilang Kristiyano, yung 9 fruits of the Holy Spirit. Pag sa puso mo palagi banal na Espiritu, palagi mo nadadama ang banal na Espiritu, mag-develop ng 9 fruits of the Holy Spirit. Una, love. Magkaroon ng tunay pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa mong asawa, sa mong bana, sa lahat mga anak, pamilya, pag-ibig sa gawain. Magkaroon ng peace, maging payapa, joy, maligaya ka. Kindness, maging mabait ka. Meekness, maamo ka. Long sa piring, mataas yung pagpasinsya mo, pagtitiis. Mayroon kang panampalataya. Hindi ka mawala sa linyada ng ating mahal na Panginoon. Bakit po? Gumagawa ka palagi ng spiritual gawain sa ating mahal na Panginoon. Hindi mag-aari yung kaaway na carnalities. Hindi mag-aari ang ating flesh, ating laman. Hindi mag-hari ang ating naturalities. Bakit? Puno kita sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Ang mag-develop sa puso natin, yung 9 fruits of the Holy Spirit. Grabe. May pag-ibig ka, tunay, genuine yung pag-ibig. Wala kang pagsisilos. Wala kang pangduda. May tunay na pag-ibig ang sayo. Malipayon, malinawon ka, payapa, maligaya ka. Yung kabaitan palagi, yung kindness, andyan palagi sa inyo, pamilya. Yung long sa piring, pangkapahabang pagtitiis. Meekness, yung pagpigil sa sarili. Andyan palagi sa atin. Yan po ang tunay
nga buhay Kristiyano. Mayroong disiplina sa sarili. God's creative vicious. Pag ang Ginoo magdisiplina, sinasaway tayo ng Panginoon. Siya nag-create siya ng vicious sa ating buhay kung paano niya tayong disiplinahin. Pero kung nakita ninyo, sumusunod tayo sa ating sarili, yung sunod nating kalooban niya, wala na ipalo darating sa buhay natin. Siya bang pinapalo dito na sumusunod? Oh, wala. Kung may darating ng pagsubok sa atin, hiniram tayo ng Diyos katulad kay Job to test our faith and sincerity and faithfulness. Iba naman yun. To test our sincerity, faithfulness, and faith and love to God kung may trials darating sa buhay natin. Ngunit, pag ang Diyos magbigay ng creative visions, hindi tayo matutumpan ng kaaway. Bakit? Ang Diyos ang umahawak sa atin. Bagamat anong gawin na tayo ni Satanas sa buhay natin, na ito pagdisiplina lamang ng Diyos. It is a God's creative measure. Panghawakan pa rin tayo. Pinapatatag pa rin tayo ng pahintay. Hindi tayo mahiwalay sa kamay ng Diyos katulad kay Job. Grabe ng ginawa ni Satanas kay Job. Ngunit pinagmamalaki pa ng Panginoon si Job kay Satanas. Sige Job, gawin mo lahat sa aking lingkod kay si Job. Gawin mo lahat. Ngunit isang bagay lang ang wag mo gawin sa kanya. Wag mo pakialaman ang buhay niya. Tandaan natin. Lampasuhin naman tayo ng demonyong pagsubok. Yung buhay natin, ang Diyos ang may-ari. Sabi kay Pedro, Pedro! Hiramin kita, gawin kitang binatunan, alig-igon kasi katulad ng trigo. Ngunit, pag bumalik ka, dasiga ang mga igsuon mo. Pag may dumating na trial sa buhay natin, yan pala God's creative mission to discipline us. Hawakan tayong Diyos. Mayroon pong limitasyon yan. Nga pagbalik natin, tayo nang gamitin ng Diyos, magdasig sa ating mga kapatiran. Yan po ang God creative mission, how God disciplined us in serving the Lord. Tandaan po natin, wag tayong magpatalo sa ating kaaway na tatlo. Carnalities, flesh, and naturalities. Ang naturalisa natin, pasukan ng kaaway, ang laman natin, mahimo ka ng karnal. May sabi ni Pablo, Romans chapter 7, may gusto kong gawin na mabuti, hindi ko magawa. Ngunit yung masama na hindi ko dapat gawin, bakit ko nagagawa? Kasi sabi ni Pablo, i-search ko yung sa loob ko. Bakit ganon? Ayaw kong gumawa ng masama. Bakit nagagawa ko? Nung nasusi ni Pablo, sabi niya, kaya pala, yung mabuting bagay ng gusto gawin, hindi ko magawa. Yung masama ni ayaw kong gawin, nagagawa ko. Nakita ko sa sarili ko, ng demonyo pala kasalanan na natili sa puso ko. Sin dwelleth in my heart. Kaya sabi ni Pablo, nakita ni Pablo bilang tao yan. Minsan may gusto tayong gawin mabuti. Gusto ko magbigay ng pledges na spiring. Bakit bigapigil? Wag! Igasto lang ni Andy yan. Yun, that is your flesh. Yung demonyo sala na nakatira sa puso natin, yan ang pumipigil sa iyo. Sabi ng Panginoon, sampa ka ng Miyerkules, wag! Mag-ubinat ka, wag! Magpatutok ka, wag! Yun. Yan ang laman sa loob natin. Nakipag-away dun. Mula sabi ni Pablo, nakita ko, may mabuting bagay gusto gawin, tayo ko magawa. Yung masama ayaw gawin, bakit nagagawa ko? So, sabang tinitingnan ni Pablo ang sarili niya, sa bakit pala yung masama hindi ko gawin, na mabuti hindi ko magawa. Then nakita ko sa sarili ko, ang kasalanan at ang demonyo na nanahan pala sa puso ko. Huwag natin patirahin ang demonyo, kasalanan sa puso natin. To create our carnalities, flesh, and naturalities. Kailangan, we must to discipline ourselves. Disiplinahin natin ang ating sarili upang tayo maging tunay na Kristiyano sa harapan ng ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord.
Everybody say, praise the Lord. Pakibasa, Brad. Hebrews chapter 12, verse 5. Then 1 Peter chapter 1, verse 15. Last na verse niya. Praise the Lord. It is Hebrews Kapitulo 5, versikulo 12, verse 5. 12, verse 5. Praise the Lord. 12, verse 5. Hebrews. Hebrews 12, verse 5. Praise the Lord. O nahikalimot ba kamo sa tambag nga nagasangpit kaninyo ingon nga mga anak? Anak ko, dili mo pagtamayon ang pagpanton gikan sa Ginoo ni magkaluya ka sa diha nga paghabadlungon ikaw niya. Amen. Palakpakan po natin Diyos. Yan po ang ginatawag na divine discipline. Ang Diyos, darating sa atin ang palo. And we have forgotten the exhortation to speak it unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuke him. Huwag natin kalimutan daw ang sinabi ng Biblia, nga mga anak, huwag natin ibaliwala yung mga palaala, palo na dumating sa buhay natin galing sa Panginoon. Huwag natin ito ipanghina, ikaluya, na tayo po'y padlungon ng ating mahal na Panginoon. Kundi tayo magpasalamat dahil bakit? Ang Diyos, mahal tayo, mga minamahal. Sabi, I rebuke whom I love. Ginabadlong ko, ginarebuke ko ang aking mga minamahal. Pag nirebuke tayo, ginadisiplina tayo ng Diyos, that is God's creative vision sa atin. Dahil nagkasala tayo, palangga tayo ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. 1 Peter chapter 1, verse 15, basahin natin. Libro sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 15. Apan maingon nga balaan man siya nga nagtawag kaninyo, kinahanglan kamo usab magmabalaunon sa tanan ninyong paggawi. Amen. Palakpakan po natin, Diyos. That is self-discipline. Kinanglan tayo, tinawag ng Diyos na banal. Kailangan lahat tayo magpakabanal sa lahat nating gawin. But as he what called you is holy, so be ye holy in all manners of conversation. Sa lahat nating gagawin, lahat po tayo ay magpakabanal. Dahil tinawag tayo ng Diyos na banal. That is self-discipline. Tinawag tayo ng Diyos na banal, dapat lahat tayo magpakabanal sa lahat nating pamumuhay. Pamumuhay! Amen? Sa bahay mo, yung kasuotan mo, banal. Sa opisina mo, sa eskwelahan mo, ang kasuotan mo, banal. Lahat ginagawa mo, banal. Saan man ka maroon? Saan ka pupunta? Sabi ng Biblia, in all manner of conversation, it should be holy. Yan ang ito na self-discipline. Hindi yung banal ka lang pag sasambahan. Halos di makita yung bukal-bukal ng imong tiil sa iyong sanina. Haba kayo, masangyad pa. Pero pag abot nato sa tumbalay, ang atong mga sanina, below the nina, above the nina. Amen? Amen? Yung ating mga duster, makita niyong kilikili. Power. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Pero pagsimba, grabe. Ang haba ng palda, ang haba ng blazer, mahaba lahat. Pati buhok, mahaba. Pati nguso, mahaba. Everybody say, praise the Lord. Alam yung nguso? Ito ba? Bibig. Okay lang yon kung nagpupuri ka. Amen? Pahabain mo yung uso, basta, pastor, okay lang na. Pero kung dito ka sa likod, lalo na hindi makita sa likod namin, maraming mahabang uso diyan. Kristiyano, nagpe-preach dito, nagpe-preach din sila diyan, may testimony, nagtestimonyo din sila diyan. Sa likod, maraming mahabang uso diyan. Alam, mahabang uso ka na, Brad, pila naman ito kakilo yung takyubo, Brad, pila na ipon ito, Brad.
Nanabayad ba, mabuta bayad ba, European ang biyari, ma-insik ba? Ang ipagtipon ko na ba, mga 50 kasakon to, oh, grabe, kultahan ka na ba? Dato ka na ba? Maghatag ba si Ginoo? Di ko maghatag, oy. Si Bird Anti lang magdato. Yan ang mga mahabang nguso diyan sa likod. Okay lang kung maging mahabang nguso mo pag nagpupuri ka. Amen. Kusog mo singgit mo bibigyan. Hallelujah! Praise the Lord! Okay lang na. Amen. Kaya lubos-lubosin mo na maging mahaba. Sumamba ka na mahaba na imong palda, mahaba na imong blouse, mahaba ng imong blazer, mahaba na imong buhok. Di dapat mahaba rin imong muso sa pagpupuri. Hindi sa pagdismisan diyan sa mga business sa likod. Amen? Kung gusto nyo business, bigyan ta kayo. O yung L3 dyan, inyo na, palitin nyo na. Hanapin ng buyer. Ipascrap na lang na para may magastos sa anniversary. Sabi sa preacher ni Badir Mario, kung may mga luma ka mo nga mga washing machine, mga luma ka mo nga mga drum diya, ipamaligya nyo na sa scrapan para maibigay mo pledges. May mga luma mo nga balay, ipamaligya na. Luma nga kaldiro, tanan nga luma, mga sapatos, pamaligya nyo na para maihatag mo sa pledges anniversary. Amen. O, sige, baligya ko ng L3, sino magahinti diya, duol ka niya sa ako. Ngirig ka naman magpwisto diya sa L300, kaya mahangin diya. Kasi mahabang uso na to diya. Ang katawa, oh. Grabe katawa niya. Ngabang uso gyapon pati pagkatawa. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Tandaan natin, yun ang sabi ng mensahe. Self-discipline. Ang tumawag sa atin, banal. Yan o? Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mga papakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Naintindihan nyo ba? Kasi mayroon din nag-intindi Tagalog. Ulitin ko. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, at mga pakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. In all aspects of life, lahat magpakabanal. Everybody say, praise the Lord. Yan po ang disiplina ng Kristiyano. Amen ba? Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Murang maraming natamaan eh. Nakita ko, sabi niyo, grabe nga walid. Karon pa ko nakahuli supper, giigo ko sa walid ayon. Kaya napaka-importante ang paghuli supper. Amen? Pag the importance of communion and holy supper, napaka-importante. Aron dito makita mo to see the sacrifices of our loving God. Pag makita mo sakripisyo ng katawan niya na nawasak, nadurog sa Kalbaryo, ang dugo niyang tumulo. To see the sacrifices of God. To remember the sacrifices of our loving God. Kaya nandito tayo nag-Holy Supper, kaya sabi niya, you must to remember this. Alalahanin ito natin yung sakripisyo ng Panginoon. Upang hindi mahiwalay sa isipan natin yung kabanalan ng Diyos. Hindi mapalayo sa isipan natin, hallelujah, ang sakripisyo ng Diyos sa ating buhay. Ang tumawag sa ating banal na Diyos, dapat magpagabanal tayo sa lahat na para nating buhay. That's why ginagawa natin itong fellowship, every supper. Palagi natin masaisip, masariwa sa isipan natin yung paghirap sa sakripisyo ng Diyos na banal na tumawag sa atin. Dapat magpagabanal tayo sa lahat na para buhay. Nasipilan sarili natin na may mangako ang Diyos, langit ang pangako sa atin. Huwag natin ibaliwala ito, minamahal. Napaka-importanting bagay ito sa buhay natin. Just to remember and commemorate the sacrifices of our loving God. Discipline determine destiny. Dito natin malaban kung saan tayo papunta pagdating ng araw, mami naman. Habang umaawit tayo, damahin yung presensya ng Diyos.
Alalahanin niyo ang katawan ng Panginoon na payubay sa cross, naghirap. Tinusok nila tigo ng tao. Magdahil matupos, langit ay dinisan niya, nililibig niya tayo. Minsanan lang tayo nagsama-sama. Sa landas na pagdurusa, nalaan sa Kalbaryo. Sa landas ng pagdurusa, doon sa Jerusalem, mga tao'y natungo at naghintay, at napagmasdan nila si Kristo'y pinatulan mamatay. Duguan at may latag ang unang katawan. Alalahanin yung paghirap sa Ginoo. Sa ulo may korona na tinig. At sa bawat Hallelujah! paghabag Singgit, ng hallelujah. mundo'y Sa landas ng pagdurusa. Hallelujah! ni Jesus. Itaas ang kamay. Namatay siya Pamalandungan upang tayo ang paghirap sa Ginoo sa Kalbaryo para sa ating kaligtasan. Naghirap siya sa cross, namatay para sa atin. Ibig niya tayo. Pamalandungan niyo. Lagay sa isip niyo, mga minamahal. Sa landas na Pagdurusa doon sa Jerusalem. Samtan yung mensahe. Ano bang masdan Nila si Kristo tinatulan mamatay. Duguan at mayroong latag ang unyang katawan. At sa ulo may korona ng tinig. At sa bawat tapat niya, singgit na limot. Ipatugma. Kamutan kasing kasisiya. Puspos ka. Sa landas ng pagdurusa, nakita ni Jesus. Hallelujah! 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 I love you, Jesus! I love you, Jesus! Yan.
Pasagin yung puso ng Diyos. Abutin natin ang puso ng Panginoon. We have to warn and touch the heart of God this moment. By this brothers and sisters in Christ, huwag natin sayangin ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Open your heart with a godly repentance. Buksan yung puso nyo, mga Diyos, sa pagsisisi. Kung sa tayo nagkulang, nagkasalag, kamali, mga minamahal, pagsisihan natin. Hallelujah. Your discipline of your life determines your destiny. Yung pagdisiplina sa ating sarili, ma-determine natin kung saan tayo papunta, langit o impyerno. Ngayon pa man, disiplinahan natin sarili natin. Magpakabala na tayo, sumunod na tayo sa kalooban ng Diyos. Upang magdinagani masayang na malaman natin langit magpupunta natin. Initay na babalik ang ating Panginoon. Hallelujah, kailangan marinig natin ang trumpeta niya. Hallelujah, katapos ang trumpeta sa pag-rapture, paglalim, magdalay sa langit. Hallelujah. Kailangan malinis ang puso natin, banal tayo, sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Hallelujah! Discipline determine your destiny. Mga minamahal, walang ibang tao magkaroon ng kaligtasan. Siya lamang ang marunong magligtas niyang sarili. Kung marunong siya magsunod, magdisiplina ng sarili niya. Huwag natin pabayaan na lalayo sa puso natin yung banaan ng Espiritu. Tinawag ka ng Diyos choir member, gampanan mong tungkulin mo. Discipline yourself as a choir. Adult choir ka man, tinawag. Singles choir, youth choir, pioneers choir. Musician, preacher, instrumentalist, lahat tinawag ka. Saan ka tinawag nyo sa loob ng iglesia? Disiplinahon mong imong kagagulingon nga maging balaan ka sa harapan ng Diyos. Makasunod ka sa kalooban ng Panginoon. Gampanan mong tungkulin mo. Hindi pa gusto-gusto ka lang. Gusto mo lang kumanta, gusto mo pag hindi po yan. Kung saan ka tinawag, disiplinahon mo, galingon mo. Sumunod ka na kinasing-kasing sa Diyos. Magpakabalaan ka, sumunod paggamit ka. Kinasing-kasing, hallelujah. Na ikaw mismo sa pagdisiplina mo sa pagalingon. Ikaw mismo may balo. Madetermine mo kung saan ka padulong langit mo, impyerno. Ikaw lang mismo, Kristiyano, ang nag-aalam. Kailangan siguraduhin mo nga hindi masayang paglilingkod mo sa Diyos. Kasi pagdating ng araw, hindi ka mapalagid, sayang ang ating umpisan. Ay disiplinahon ng sarili, magpagabalaan tayo tuntun sa Ginoo. Upang makita natin, malaman natin kung saan tayo papunta pagdating ng araw. Langit yung impyerno lang punta natin, walang iba. Hallelujah! Yan. Minsan, napakahalaga ng Holy Supper, di mo binigyan pansin. Sumasamba ka lang, hindi ka nagtitake ng Holy Supper. Hindi mo dinisiplina ang sarili mo, mapalapit ang puso mo sa Diyos. Isa ka, gisakripisyohan sa Panginoon sa Kalbaryo. Pagkatapos, hindi ka mag-take ng Holy Supper. Hindi ka kakain ng tinapay, hindi ka inom ng ubas. Hindi mo na disiplina ang sarili mo nga dapat mapalapit ka sa Panginoon. Hindi yung katawan ng Panginoon ay nanadurog para sa iyo. Yung dugo, lumabas sa dugo niya para patawad ka. Hindi mo binibigyan pansin, halaga. Kristyano ka. Disiplinahon mo, kagalingon mo, mapalapit ka sa Diyos. Maging banal ka. Hallelujah. Minsan wala ka pakialam sa iglesia. Pinagpapala ka ng Diyos. Wala ka pakialam, hindi ka na marunong magbigay, hindi ka marunong magbitay ng tulong sa gawain. Hindi ka marunong mag-disiplina ng sarili mo, mapalapit ka sa Diyos. Ang buhay natin, utang natin sa Panginoon. Ang lahat ng tinatanggap pa yun, utang natin sa Diyos ito, wala natin. Lahat yan nagmumula sa Diyos. Hallelujah! Dapat bukas ang puso mo sa Panginoon. Bukas ang isipan mo sa Panginoon. Bukas ang lahat ng bagay. Bukas ang palad mo sa Panginoon sa gawain. Itaas ang kamay, magsisi tayo. Yung totoong pagsisisi, totoong Panginoon,
Huwag mo na balik-balikan ang mga kaluhian mo, kahinaan mo. Disiplinahon mo, kagalingon mo. Yung totoong pagsisisi, pinagsisihan mo ngayon, agwad mo nang balikan. Yun ang totoong pagsisisi, that true repentance. Lord, ayaw ko na magkasala sa iyo. Huwag mo na balikan. Lord, ayaw ko mag-absent na. Gawin mo. Lord, ayaw ko na mag-make up, ayaw ko na magpantalon, ayaw ko na mag-lipstick. Huwag mo na gawin. Totoong pagsisisi. Lord, magbigay na ko ng touch ko. Magbigay na ko ng playlist. Gawin mo. Totoong pagsisisi. Magkaroon ka ng tunay disiplina sa imong kagalingon sa ating mahal na Panginoon. Di ka wala makadetermine ang buhay mo kung saan ka papunta. Alam ko lang, tutla tayo langit na gusto natin. Gusto natin ang langit, disiplinahon na kagalingon na. Sumunod tayo sa mabantayan ng Panginoon sa kalooban. Habang nangataas yung kamay mo, magsusumamo ka sa Diyos. Ibuka bibig mo, kausapin mo, Panginoon, hingi ka ng tawad. Mahal na Panginoon, nandito kami sa harapan mo. Humingi kami ng kapatawaran sa lahat namin pangasalo ang kamali. Kung saan wala kami disiplina sa aming sarili bilang Kristiyano. Pag gusto lang namang masunod. Ganun nalaman ko lang, hindi ang kagulingon mo masunod. Hindi, gusto ko ng langit. Gusto ko ng buhay na walang hanggan. Tulungan mo kami, Lord, na manisiplina namin, masupil namin ang kaluhiyon namin sarili. Na masnod namin kalooban mo. Tulungan mo kami, Lord. Patawarin mo kami. Patawarin mo kami. Saan mo kami nasumbuhan, nag-asala, nagkulang. Linisin ang puso, isipan namin. Gawin mo kami karapat dapat sa mga sandaling ito. Sa aming pag-alaala ng katawan, nadurog sa Kalbaryo, yung dugo mo na umabas sa katawan, itong maglinis sa aming kasalanan. Magpatawad sa amin, Lord. Gawin mo kami karapat dapat sa harapan mo sandaling ito. Sunod dalangin ng mga pastor, yung time prophet, in Jesus' name. Singgit, hallelujah. Habang inahawakan yung tinapay, sabi dito sa 1 Corinto 11:26, for as often as we eat this bread and drink this cup, we have douched the Lord's death till He come. Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. Mami na mahal, itong dahilan kung bakit marami nang hina, nagsakit, ay bang nangamatay. Hindi na binigyan ng diin halaga ang pagkain ng tinapay at ang-inom ng kuba. Ay kung kain ka ng takos, kakain ka na sumpa sa harapan ng Diyos. Susiin daw natin, examine yourself. Susiyon tang puso natin. Ay kita mo kaon sa tinapay o mainom. Ay kung mainom ka at makaon nga dili takos, magmalapason kita sa lawas o sa dugo sa Ginoo. Ngunit kung tayo maging takos, panalangin ang darating sa ating buhay. Mapalapit tayo sa puso ng Diyos. Mapalapit tayo sa presensya ng ating Panginoon. Mapalapit tayo sa grasya ng Diyos. Dahil ginatagaan natong bili, importansya ang iyang gibilin sa ato. Dahil isa kita sa iyang gikamatya. Isa kita sa iyang sakripisyuhan. Isa kita kung bakit nadulot ay ang lawas.
Isa kita upang kita maligtas. Habang ginahawakan yung tinapay, itaas yung tinapay, the bread in a symbol of the broken body of the Lord. Anong sinabi dito sa 24? And when he had given thanks, he broke it and said, "Take it, this is my body, which is broken for you. This do for remembrance of me." Ganun nato ang pan. Kunitan sa ang kupa, mga mahal. Sabi dito, after the same manner, also he took the cup when he was supped, saying, "This cup is the New Testament of my blood. This do ye as ye open to drink it in remembrance of me." Himno nato. Hallelujah! Singkat, hallelujah! Buliit ka! Dahil doon ka, masalamatan ka, Lord! We dwell in the exalt the Lord, we glorify and exalt, we lift thy God. Hallelujah, we thankful to thee, my God, for the love and thy mercy to us. You forgive us, Lord, of our sins, Lord. Thank you so much for reviving us, Father. Thank you so much for the love, for the mercy, for the kindness, Lord. Hallelujah. For the compassion. Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ang mensahe ng Diyos, mahalin mo yung kapwa. Kung paano ang Panginoon nagmahal sa atin. Minsan sinasabi natin, mahal natin ang Panginoon. Hindi mo siya makita at mayakap. Ngunit yung kapatid mo, kasama lang kayo isang bubong, galit ka sa kanya. Hindi mo siya makamusta, hindi mo siya mayakap. Para halos patayin mo siya sa salita. Wala kang pag-ibig. Wala kang pagpakumbaba. Walang siyam na bunga ng balang sa puso mo nakatira. Di wala kang pag-ibig. Hindi mo kaya mapatawad ang iyong kapwa. Hindi mo siya mapatawad. Hindi ka rin marunong maghingi ng patawad. Hindi yan ang mensahe ng Diyos. Sabi ng Biblia, magmahalan tayo. Kung mahal mo imong kapwa, malampasan mong kamatayon, papuntang buhay na walang hanggan. E gaano man kasama yung kapwa, patawarin, mahalin, yakapin mo siya at palanggain. E pag mahal mo yung kapwa, malampasan mo ng kamatayon sa impyerno, ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kaya mga minamahal, ipatong kamay sa iyong ulo. Lahat tayo ay manalangin. Bakit sinabi ko yon? Hindi tayo tugunin ng Diyos sa ating mga panalangin. Kung mayroon kang samang loob sa mong kapwa, hindi mo siya makamusta, hindi mo siya mayakap. Kaya before tayo manalangin, sa tuit, na nagbalik loob ka sa mong kapwa. Nagpatawaray tayo. Nagunawaan tayo, nagpasinsahay tayo. And then, the Lord answers our prayer. Opo, mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito. Tao man kami.
Minsan di namin madisiplina aming sarili sa pagkakasala, kakamali. Sana walaan kami ng pag-ibig sa aming kapwa. Panginoon, sa mga sandaling ito, patawarin mo kami. Ipadama mo sa puso namin yung totoong pag-ibig mo. Pag-ibig sa iyo, pag-ibig sa aming kapwa. Patawarin mo kami, Lord. Linisin mo yung puso, isipan namin. Sa aming dalangin, pakinggan mo, Lord. Pagalingin mo karamdaman namin. Baguhin mong buhay namin ng lubusan. Tanggalin mong kahinaan sa puso namin. Yung kanalitis, yung makalaman at aming paganaturalisa. Palitan mo ng siyam nga bunga ng Balang Espiritu. Tulungan mo kami, pagpalain mo aming negosyo, aming trabaho, aming hanap buhay. Din sa mga sandaling ito, kailangan namin ang iyong tulong upang magamit mo kami sa pagbabigay, suportas yung gawain. Ilang linggo na lang anibersaryo na, Lord. Nakikita mo ang pangailangan ng mga iglesia. Wala kami, Lord. Apan ikaw mayroon. Kaya mo naman ibigay sa amin ang naa sa imong kayamanan. Tugunin aming mga dalangin upang pagpalain mo. Upang makaparty kami sa pagtulong pagpalago sa imong iglesia. Sa dalangin propeta, sa pangalan ni Jesus. Singgit, hallelujah. Patong kamay sa ulo nyo, mamilmal. Kayo mismo mag-rebuke. With all power authority, dahil mayroon na kayong kapangyarihan. Opo, malapay na babang kapangyarihan mo sa militar. Ano na lang yung propeta, malapastor. Lahat mga anakan mo, may mga problema, may mga karamdaman, may mga kapitos, kawadon, ano bang naturalisa sa puso ng abnormalities. Tanggala, malapay puli ng pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, I bind the pop darkness, demons, infirmities, sickness, and diseases. Cast out, cast out, cast out, cast out, palit sila tao. In the might of Jesus, be healed, be healed, be healed. Right of problem, Jesus, vices, bless their children, financially, physically, spiritual, Lord. Remove their poverty, their life weaknesses, Lord. Bless them so much, my God. In the name of Jesus, sugpuan kami sa gugma. In Jesus' name. Amen, amen po sa Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin, Diyos, maminamahal. Sinsya na kayo, sinisikap natin magmaiksi ang gawain, pero hindi natin mapigilan ang balang espiritu. So, maminamahal, di tayo maglangan. Itawagan ko po. Magkuha tayo ng special offering. Mga igsunan sa mga station, kaparti ka mo sa gawain ng Diyos. Ang anibersaryo sa CDO, ito po sa main kasi ito dito, CDO, main. 28 years anniversary, kaparti po kayo. So, yung kaparti ka mo, pagbigyan ng pledges, kayo mga gawain sa patiran sa Iligan, Initaw, Lugait, kaparti po kayo, mga minamahal. Kasi alam ko may anibersaryo kami sa inyo pero sa inyo, hindi naman kayo daw gastos doon. Ay dito po, malaking ginagastusan. Magamay lang dito, pag anniversary, 100,000 kapin ginagastusan. Mga minamahal. So sa inyong mga station, may 30 mil ka mo, okay na. Hindi rito po, iba Yung lead wall pa lang, saka yung mga lights, 25 mil na So, plus yung 100,000 natin na Corpus Christi, 125,000 na. Yung mga leaflets, pagkain, yung mga arkila, pamasahin ng mga station padulong dito. So, loobin, magpray natin, magkapil natin beloved children, yung mga pamasahin na, maliit lang 100,000 ginagastos dire. Kabagan ng Diyos, yung mga pagkain pa. Hapon, malit na gani kami ng 100,000 ka paklans, mga hinahinay na mo sweetheart ko, para hindi na mag-ahol sa oras, mga minimal. Kaya yung inyong ibibigay, napakalaking bagay, dulong sa gawain ng Diyos yan. Huwag niyo pagdalo, pagkait. Kayo naman ang nagabigay, yan ang magdawat. Kung mangyapong palanginan, kaya ibang hatag ka, ibalik man ang Diyos sa inyo. Amen ba? Give and shall be given unto you. Good measure pa, mayo pa nga sukod, ang ibalik sa Diyos kaninyo. Itinantan, pinatubo, hindi kayo malkansi. Pag-pray natin yung special offering. Manindog sa ta. Sabi ni CJ, maglukso daw. Sige, lukso kita tulog abisis. Kusog na lukso, sunog na singgit. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Amen. Salamat sa Ginoo. Nagkababling tayo. So, pag-pray natin, ang special offering natin. Panginoon, salamat sa mga igsunan hindi nagsasawa, sa bigay ng special
love offering, special na gugma para sa iyong gawain, Lord. Bless their hands and their business and their job, Lord. Return their blessing din 100 times to the First Lady Bill Pastor. The same time sa magbigay ng mga pledges for this upcoming anniversary. Bless them so much, my God. In Jesus' name. Sarap mabuhay kung ika'y kapiling. Hindi mababalik ang galak na nadarama. Sa'yo, Jesus, ikaw lamang nagbigay ng kapayapaan. Buhay ko ay nabago, kaya ngayon masasabi ko na pinagpala, pinagpala, ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon sa habang panahon, pinagpala, pinagpala ako. Kay sarap mabuhay kung ika'y kapiling. Hindi mababalik ang galak na nadarama. Sa'yo, Jesus, ikaw lamang ang nagbigay ng kapayapaan. Buhay ko ay nabago, kaya ngayon masasabi ko na pinagpala, pinagpala, ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon sa habang panahon, pinagpala, 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 ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon sa habang panahon, pinagpala, pinagpala ako. Pinagpala, pinagpala ako. Pinagpala, pinagpala ako. Amen. Mga minamahal bisyo po, mga Goral Group. Mga minamahal, sa tanan ng mga finest choir, this coming 20th years anniversary natin sa December 15, ang inyong uniforme ay tuga. Magtuga ka mo. Yung mga wala pa nagatuga, may mga tuga, maginahinay ko mo patahi. Brato lang yan, na Sister Mel hindi magtahi. Rayon, ha? Kung iba naman, nga hindi na kumakanta, ipahulam nyo mo yung mga tuga nyo, paulian nyo diya. Pero kung gusto nyo pa mo kanta, pwede magkamakanta. Fasting lang ka mo para magabalik ka mo sa pagpagalagad sa choir, no? Magtuga po tayo, tuga. Ha? Para anniversary kasi. So after this, meron tayong chalidigisyon, Noel Ningasca Jr., yung bata. Taga Claveria ito, mga kaigsunan. Brother Noel Ningasca Jr., Sir Marcel Ningasca. Ang mga sponsors, Sir Maribig, Sir Evangeline, Joanne, Irene, Eileen, Julita, Giovanni, Arlene, Jerry Libiata, at Boro Manita Cableria tanan. May bunga, mga choir members, saka na mo. May mga bisita pa da, mga baguhan. Nagkaroon pa nagatambong para madawat yung ginawa rin kumusto nga. Wala na. Napakaswerte mo, Brad, na inigadlawa na himo kang bisita namin. Ngayon, pag gidawat mong ginawa, di ka na bisita na. Anak ka na ng Diyos. Itas ang kamot. Ipiyong mata, sabat ka sa akong pangamuyo. Imong dawato ng Ginoo nga mangluluwas. Sige. Sulti mo, amahan ko sa langit, sa ngalan ng Jesus, Ginoo, salamat sa dagong gayon, gata mo ganamo. Kaya kami, kung nakasimba kanimo, kiniwala sa Ginisus, gidawat ko ikaw. Kaya kung personal mangluluwas, Diyos og hari sa aking buhay. Luwas ako, apilang libo kong banay. Isulot ang ngalan sa langit, sa pangalan ni Jesus. Amen. Upang salamat sa isa kakalag niya karoon, panagini siya, siyot nga sa langit, kaluy isya, kasi makapadahin pangalagad, kanimo buong pamilya niya banay, luwasa, malamanson, pagkamula pastor, in Jesus' name, amen. Una, may upat ka reglamentong kaluwasan. Anong gihimo mo na, pagdawat, pagtuo, pagdulsol. Sunod, bautismo sa tubig. Sa ngalan Jesus, anong pasayloy mo sa mahugasan. Pang-upat,
Manawat ni mong gasa sa balang espiritu na ibautismo kita daw niya, no? So, mga kapagsunan, panita maglangan, habang ka-formation yung painis, manindog na mo. Ganto na mo nga, yung caroling, inyong regalo caroling sa mga igasto sa project kasi yan. Amen! Praise the Lord! You see how burden high, see me seated on the pain, and held mountains in decline, and come after joy and shame. Come to Bethlehem and see Christ is born, the angels sing. Come adore on bended knee, Christ the Lord, the human King. Angels sing how burden high, sing this to the Lord the plain, and the mountains sing and high, and come after joy and strength. Amen. Kasisyon, ang beloved Jesus, my Jesus Choir. Manindog tatanan mo naman sa atong closing prayer. Ayaw kalimti po, ayaw mag-absent. Padayon tayo maglingkod sa ating malapang noon para palanginan ta. Mahal, mga siguro, ang deadline natin sa mga pledges natin is mga December 10 po o 11, no? Kung pwede nga, December. Kasi karon Sunday, December 1. Sunod nga Sunday, December 8. So, bali, 3 weeks na lang po ang ating anniversary, mga minamahal, no? Kung pwede lang po, ihatod nyo na din sa balay, pastoral, ipahadala nyo dayon para maapod-apod natin ang mga pangailangan, no? So, anytime, baka mga Monday siguro, next week na sale, mag-down tayo. Ipagawa lang dito, ha? Basta yung natin, 8 hours, mag-start ng 10 o'clock in the morning until 5. Basta 8 hours. Ipa-aircon nila, mga last 10 na magsugod. May electric pa naman sila. So, minimal, ganun lang, ha? Amen ba? Warang hindi man ka mo nalipay? Warang nalungkot mo na mag-anniversary ta? Isa may nalipay. Ning nalipay, kusog ni maghatag. Pero kining malungkot, di ni mo hatag ba? Kimingon siya, sige lang kahatag. Amen. Dapat pag baghatag, malipayon ka. Sabi nga God love it a cheerful giver. Ang Diyos na igugma sa malipayon nga maghatag. Hindi yun na kasi mangot. Amen. Kung maghatag ka, malipayon ka. Brandy, pasensya ka lang, 100,000. Amen. Malipayon ka, nagangisi ka, hindi yung, sige lang niya pangayo, bridges, sige lang, may special offering pa, may caroling pa, may bridges pa, may taspiring. Grabe na tagay, way hunong. Dili, dapat pagbibigay, walang hunong, malipayon ka. Kay, ang Diyos na igugma sa malipayon nga mga hatag. O, amen ba? For God love it a cheerful giver. Amen. Isa ito mag-closing prayer. Kalimot na ko. Ha? Oh, yun.
Beloved choir. Oh, may choir pala. Beloved choir. Ano nga choir ni? Oh, children's choir. Pasensya na. Children's pa. Kaya hindi ko nabasa kay children's. Amen. Beloved children choir. May practice kayo pagkatapos gawain. Amen. Children's choir, may naminaw ka mo? Oh, grabe. Brother Roger. Mabura man yung mag-prayer si Brother Roger. Kaya nga, bang eksona mo, naglungkot na. Sige, urag ka ulio na. Sige. Taas yung kamay. Praise the Lord. Elvis po, beloved Lord and Prince Livinias. Hallelujah, hallelujah. Magpalat magkamarihang Diyos sa langit sa matawid sa Panginoong Isus. Munang dalangin, mga pastor, Diyos channel, mga sama, mga children, mga Panginoon. Salamat, mga Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Pinagpala mo kami, mga Panginoon, sa araw na ito, mga Panginoon, na patuloy kang sinisipas. Patuloy kang pinupuri, mga Panginoon. Salamat, Lord. Mula sa umpisa hanggang pagtapos ng gawain ito, mga Panginoon, pinagpala mo kami, Lord. Namagdaman namin, Lord, natutuwa buhay ka na Diyos. Kaming sinasamba, pinupuri, mga Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, bisan pa sa mga pangawitin ng mga million choirs, mga Panginoon. Halim sa pagbibigay, mga Panginoon. Bigyan mo kami ng matsunurin, maunawain na puso, mga Panginoon. Mapagbigay na puso, mga Panginoon. Para patustusan ang lahat ng pangailangan sa iyong gawain, mga Panginoon. Salamat, Lord. Hallelujah, lalong-lalo na, mga Panginoon. Salita, buhay na, mga narinig sa pong ito na lang ng beloved Udin Preacher, mga Panginoon. Hallelujah. Padlunga kami, Lord. Hallelujah. Tuloy kami nga matsunurin mo kung halihan mong imong mga mabutuan, mga Panginoon. Hallelujah. Kaya walang gigamihin mo, mga Panginoon, kung wala ka sa mong kinabuhi, mga Panginoon. Ikaw lang ang nasayod sa tanan, mga Panginoon. Bisan pa, hallelujah, sa patimura yung panagbulag naman, mga Panginoon. Dada kami sa mga panimay, hallelujah, sa mga different outreaches, mga Panginoon, sa Ganduro City, sa lahat na nagbaklay, hallelujah, naglalakad, nagsakay, mga Panginoon, sa kanan, ginagamit mo, Lord, pagpalain mo ang lahat, panalanginan mo, mga Panginoon, proteksyonan mo ang lahat, hallelujah, at ibalik mo kami sa sunod, Yes, hallelujah. hallelujah, panagtigom sa midweek service, mga Panginoon, dala ang lahat ng pagpapalang physical, material, financial, lalo na spiritual na pagpapala. Ang lahat ng pagpasalamat, pagdadakila at tanging sa iyo lamang, malapang Jesus. Hallelujah. Amen. God bless you po. Tumila, Brother Roger. Paglamanuhay kita manamahal. We love you in the Lord. And that is this love siya. Ang gusto magpalihans, itiposto nga, mga beloved preachers, tabang muglihans, kaya maraming ilihans. Tapos yung mga baby yung klaberya, doon lang nga daan din para kita magdugay, maglangan. Yes, I love you.